pag-reject daw po ng ICC prosecution team doon sa hirit ng kampo ng dating Pangulong Duterte na i-disqualify yung mga judges? Ganun na nga. Pero i-backtrack ko din muna. So, ang may tanong tayo ngayon na kung pumatay ba o hindi. Nag-inutos ba ni Duterte ang patayan? Pero bago nun, sabi ng defense camp, may jurisdiction ba o wala ang ICC? Pero bago nun, ang isa sa mga actually panghuli nilang hinihirit ay, well, yung magpapasya sa issue ng jurisdiction ng ICC, dalawa out of the 3 judges should be disqualified. Di nagkaroon na nga ng palitan, yung dalawa rin sumagot na, yung prosecution sumagot na dun sa request ng presidency o ng plenary. Mamaya anuhin natin yan kung sino ba tong mga to. Sumagot sila na actually wala kaming basis or grounds for disqualification. Yung prosecution ipinupunto nga na paano mangyayari kapag bawat issue magpapapalit ba tayo ng judge? Kasi hindi mo maiiwasan na ang judge na naka-assign sa isang chamber, kung pag-uusapan niya at pag-uusapan yung tuloy-tuloy, yung isang issue o yung isang kaso, syempre papasadahan niya. Kailangan bang magbukas ng investigation? Susunod na tanong, sino ang pinaka most responsible sa kasong ito? Kumbaga, pag-issue ng warrant of arrest, and later on, ano yung charges? So, kung gusto mong ipa-disqualify yung judges na didinig sa first question, second question, third question, tipong maghahanap ba ng hindi daw quote-unquote biased, mahihirapan tayo. Ang tanong na ito, na ipapa-disqualify ba natin yung dalawa, ay ihaharap nila sa plenaryo ng mga judges, 18 judges, kung saan ito yung mas updated. Isa na ang nagpa-excuse. Meron nang sabi, actually, hindi yung 2 judge na yan ang quote-unquote biased. Ako, si Judge Holler, siya ay dating nakaupo dating employed sa Office of the Prosecutor at nasali dito sa investigation sa Pilipinas. Sabi niya, kasi noong 2024 na election judge, baka mas ako pa. Kahit pa, hindi ako talaga tumingin doon sa issue ng jurisdiction, mag-i-inhibit na ako or mag-disqualify na ako ng sarili ko. Pero anong basa niyo dyan, attorney? Ano ba yan? Parang delaying tactic ba yan sa kampo ng dating Pangulo para hindi muna umusad yung kanyang kaso dyan sa ICC, kaya hihilingin nila na i-disqualify, palitan ng bagong judge yung hahawak doon sa kaso? May pangamba kami na maging sanhi ito ng pagkaka-delay. Kasi di ba ang ultimong tanong, kaya ako nga tinraise kanina, ultimong tanong, guilty ba o hindi si Duterte dun sa kinakaso sa kanya. Kaya lang yung preliminary issues, ni-raise muna na parang mapapakamot ulo. Kala ko pa gusto niyong pag-usapan yung jurisdiction. Kung may kapangyarihan ba yung ICC na pag-usapan. Pero, pinapa-disqualify niyo yung 2 out of the 3 judges. Ano ba talaga? Gusto niyo bang pag-usapan o hindi? Pero marami kasing proseso at protocol sa loob ng ICC para maiwasan yan. Isa na yung naunang madiscuss ito at therefore dapat masettle ito before September. Pangalawa, mabilis na pag-aksyon. Kaya ang nangyari, pagkaka-file pa lang nung request for disqualification, nagsabi na ito, mag-comment kayo. Nung May 22, deadline ng mga comments, at tansya namin, magkakaroon na ng resolution dito kasi mag-uusap yung plenaryo o yung lahat ng judges tungkol dito para once and for all, sino ang uupo ng mga judges para pagpasyahan ang jurisdiction. Tapos after June 9 naman ang deadline ng issue ng jurisdiction ng comment. So pagkatapos nun, sana mapagpasyahan before September. Ma'am, ano ba yung basehan? Bakit pinapa-disqualify sina Judge Ren Alapini Gansu at Maria del Socorro Liera? So itong 2 judges kasi ay original na assigned sa kaso ng Pilipinas. Or rather situation, yun yung term nila. Kapag pangkalahatan yung tinitingnan, ang tawag nila situation kasi kumbaga wala pang akusado. Ang tanong na inihaharap dyan ay una, tapos na kami sa preliminary examination. Kumbaga, sabi ng prosecutor, sigurado kami na merong crimes against humanity na nagaganap sa Pilipinas. Nagre-request sila sa judge, pwede ba namin buksan na yung investigasyon patungkol sa tanong na sino ang pinaka-responsable? Nag-decide doon sina Judge Alapini Gansu at saka si Judge Liera. Kasi, asang sa kanila
Kalaunan nagkaroon ng tanong na sabi ng Philippine government, pwede ba nating i-postpone or i-defer yung proceedings? Kasi nag-iimbestiga naman kami sa Pilipinas. So nagpasya din sila doon. Kung mapapansin, kumbaga hindi sila natanong at any point na may jurisdiction ba yung ICC doon sa kaso sa Pilipinas. Pero implied. Parang ganun ang sinasabi ng defense. Dahil nagpasya sila, ibig sabihin, paniwala sila na may kapangyarihan sila. Kaya lang sa totoo, hindi pa na-erase or hindi pa na-ihaharap yung, kumbaga, magtanungan tayo, ano ba talaga? Hindi pa nahaharap sa kanila ang tanong na meron bang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Ito ay medyo komplikado pa bukod sa jurisdiction kasi may tinatawag na exercise of jurisdiction. Ay, nako. Kasi oo, kaya sabi nga namin, baka mahirapan tayo. Pero okay lang kasi kailangan nating intindihin na pag sinabing jurisdiction, miyembro ba tayo ng ICC nung nangyari yung krimen? Maski yung defense, agree eh. Kaya lang ang argument nila, yung exercise of jurisdiction, kumbaga nung umaksyon yung ICC, hindi na tayo miyembro. Kumbaga ang issue, kung sa pang-araw-araw, may reklamo ka sa nanay mo, yung nanay mo, may jurisdiction yan ang may kapangyarihan na magpasya kung sino ang magkaka-allowance o hindi. Kung ikaw, kapatid, nagreklamo ka sa nanay mo na, ma, si ate masyadong magastos. Pero walang kibo si nanay ng 1 taon, 2 taon, hanggang graduate na si ate. Sasabihin ng anak, sasabihin ni ate, wala nang habol si nanay dun sa paggasta ko ng tuition or ng allowance ko. Pero, sinasabi pa rin ng nakababatang kapatid, ma, hindi pwedeng ganon. Ang mali. Diba? Yung tanong kung si nanay ba nawawala na ng kapangyarihan dun sa anak niya na graduate. At yung argument po nila, attorney, doon sa jurisdiction, mahalaga po yun at may bearing doon sa inaabangan nating confirmation of charges sa September 30. Kaya mahalaga ding matalakay o tutukan po yung bagay na yan. Oo, kasi kung wala ng kapangyarihan, wala ng otoridad, si ICC na pagpasyahan ang kahit na ano tungkol sa kaso ni Duterte, bakit pa tayo magtutuloy sa September? At nakatabang dyan ang buong mundo. Kasi first ito, walang president. Sabi nila, naku, pwede kayang maging template namin yung Pilipinas. Na kung ako member, tapos magkakaroon ng kaguluhan o gagawa ng kalokohan yung presidente namin na napakatindi na mag-amount sa crimes against humanity o war crimes, i-exit na lang kami, tapos bibilisan namin para hindi na aabot dito sa ICC proceedings. Kaya parang napapaisip na rin yung ibang mga despots and mass murderers, pwede nga palang ganun, basta na lang ako i-exit para maiwasan ko yung responsibilidad. So ma'am, ang magde-decide dito sa question ng disqualification ng dalawa, yung nabanggit nyo na parang, tama ba? Parang Council of Judges, yung 18. Plenary of Judges. So 18 minus 2. Minus 1 kasi si Judge Holler, Betty Holler, umexit siya kasi siya yung dating prosecutor. Tapos technically, yung pinuno, yung president of the court, baka kumbaga siya yung deciding vote. So, pauunahin niya yung, ilan na to? 16. Paunahin niyang bumoto yung 16. Tapos kung may, kung hindi sigurado, kung 8-8 ang boto, di boboto siguro si Judge Akane. Tomoko Akane, na presidente na. Opo. So, kailan natin ini-expect to, ma'am? Kailan masasettle kaya itong isyong ito? Inaabangan ko nga yung schedule kasi iniisip ko, baka online o kaya public session itong plenary of judges. Pero posible daw na hindi kasi hindi naman nila gawain yun. Kaya maghihintay tayo ng announcement. Ina-expect namin to within the next 2 weeks after nung June 9 na comments. And ano pa po yung ibang mga kaganapan sa ICC na inaabangan din natin, ma'am, or pending pa? Bukod sa nabanggit ko na yung usapin ng jurisdiction, may June 9 na deadline ng comments, patuloy, kasi di mo man ang hirap pag sabihin mo na, sige, ititigil namin ang patungkol dun sa ultimong kaso kasi may kaso ba o wala. Doon sa mismong kaso ay exchange of information or evidence ngayon. Disclosure stage o ano na bang ebidensya mo. Itong prosecution dahil mukhang matuloy man o hindi, mag-exchange kami ng information. Pang-apat na ba o pang-5 na bulto, pang-apat na parang packets of evidence na binibigay sa kabila. At inonote ko lang na usually kasi papangalanan mo o kaya ika-classify mo. Ito ba ay nakakasama sa kaso ni Duterte, incriminatory o nakabubuti? Kasi may ganun
kapag nakakuha ang prosecution ng exculpatory evidence o yung, kunyari, may witness silang nakausap tapos sabi, sa totoo ko, palagay ko, wala namang kasalanan si Duterte, kukunin nila yon at ibibigay sa kabila. Sa defense, dapat. So far, ang mga pakete ng impormasyon, puro lahat incriminatory o nakakasama sa kaso ni Duterte. Ibig sabihin, pinipin down siya sa crimes against humanity pa. So, abangan natin kasi hanggang July 1 yung submission or exchange of information or evidence. Ano pong sentimiento, attorney, ng mga ng families po, ng mga victims ng EJK dito sa panibagong step ng Duterte camp na gusto nga ipa-disqualify yung mga judges? Nung isang linggo, napag-usapan na namin yan at sila parang, ay, ano na naman yan, usual tactics. Sabi nga nila, parang di ba, attorney, parang pang-Pilipinas. So, kumbaga medyo sanay sila, pero ultimo, nakafocus sila ngayon so ito pa pala isang development, patuloy na pag-a-apply ng mga biktima para marinig o kaya parang nakaregister ka para may official kang role dito sa kaso. Yes. Ang role ng mga biktima ay pagbibigay ng pananaw at sentimiento, views and concerns. So, hindi sila kailangan magpruweba ng kaso. Pero sa minimum, kailangan nilang ipruweba, ipakita sa korte, sa pamamagitan ng registry, kumbaga Office of the Registrar tayo, hindi tayo sa prosecution, na kayo ay biktima at kumbaga sa dulo, kung sakasakaling magkaroon ng conviction, kayo ang makakatanggap ng reparasyon. May deadline yan, di ba? Yes po, August 3. August 3. Kaya, ito na po yung pinag-aawayan dati tungkol sa ID. So, nagkakalinawan na kami, pailabas ang mga ID, ilabas ang mga birth certificate, marriage certificate, inaayos namin yung submissions at ito nga, pagpasok ng June, saktong-sakto, pangako namin dun sa mga nanay, start na tayo ng June, magsasubmit na kami ng applications on a rolling basis. At iniimbitahan namin ang kung sino man na sa tingin nila apektado o biktima ng war on drugs. Sa ngayon, yun po munang mga namatay or namatayan ay pwedeng lumapit sa ICC para ilabas ang kanilang mga hinanaing. Pwedeng tanong nila, biktima ba kami? Ang hirap kasi ang daming biktima ni Duterte, pinatay, kinulong, kinasuhan, etc. Pero nakafocus po tayo sa mga nabiktima, namatayan sa panahon ng November 1 to 2011 hanggang March 16, 2019. Mga namatayan sa konteksto ng war on drugs. Opo. Attorney, di ba nanalo po ang dating Pangulo as Mayor of Davao City? Sa pagkakaalam niyo po, pumapayag ba ang International Criminal Court na makapag-oath yung mga ganyan, sa mga ganyang case, nasa custody nila, pero nanalo, nakakuha ng mandate para mag-serve doon sa bansa? Wala akong makitang parang history or precedent na ganyan. At wala sa patakaran ng ICC na ganitong klaseng bisita na magpapa-oath ka. Pero, una, pwedeng bumisita ang consul or diplomatic officer kay Duterte. Yun ay sa konteksto or sa assumption na kakausapin ka at sasabihin, ito ang mga karapatan mo, ito ang tulong na maibibigay namin. Pero hindi oath. Ang problema dyan sa oath, kung ikaw ay Filipino authority, may kapangyarihan ka sa loob ng Philippine territory. Kaya yung consul office, dun ka may kapangyarihan. Pero kung tutungtong ka sa Dutch territory, hindi ko alam kung magiging balido yung oath na ibibigay ng isang consul. So question mark yon. At pangalawa, papayagan ba silang bumisita ng ganun ang intention? In fact, ang mga visitors very restricted. Even I think Senator Amy Marcos was not able to visit. Hindi yan in and out na kung sino na lang pwedeng bumisita. Hindi pwedeng bumisita ang media at hindi pwedeng magpropaganda yung nakadetine. Pangalawa, pwede bang mag-serve? Mas ganito siguro din, nadagdag. May isa lang na example na yung presidente ng Kenya, nung ipinatawag siya ng ICC, hindi pa warrant of arrest, humarap. Nag-initial hearing, yung umarap at sino ka? Ako po, si Uhuru Kenyatta, ganito, ganyan. Humarap siya, pero dahil hindi siya subject ng warrant of arrest, umuwi din siya sa Kenya at nagsilbi bilang presidente. Nung nandun siya sa ICC, kumbaga, nakaswear in na siya, kaya hindi ko masabi yung, kumbaga, papayagan ba siya ng ICC o hindi. Kumbaga, malaya siya. So, umuwi siya ng Kenya at nagsilbi. Kalaunan, nagtanong siya, pwede ba akong hindi na maka-attend? Or hindi umattend araw-araw or every time na may hearing. Pinayagan, in-excuse. Kaya lang ito ang bad experience ng ICC dyan. Presidente siya ng Kenya. Kapwa niya, yung later on naging vice president, si William Ruto, kumbaga nasa poder, sila yung mga kinakasuhan. Pagkatapos ng ilang buwan, nagkandawalaan ng witnesses, nag-atrasan,
yung iba nangamatay, yung mga ebidensya hindi na masaklaw ng prosecutor, at ultimo, ayaw nang mag-cooperate ng Kenyan government. Kasi nga, presidente nila yung may kaso. Napilitang umatras yung Office of the Prosecutor because of abante na yung stage, di ba? Kasi nandun na siya sa parang kasuhan na. Pero dahil nga sa ganun, na hindi cooperative ang Kenyan government at out of reach na ang karamihan sa ebidensya, napilitan na iatras ang kaso ng prosecutor. Kaya bad experience yan para sa ICC. So, malaman namin sa inyo rin, ma'am, at sa iba pa pong expert lawyers kung ano ang mga possible pang mangyari at para maintindihan din po namin itong mga procedure ng ICC. Attorney Conti, thank you so much po. Salamat po, ma'am. Okay.